Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Mga katropa, ako po si Zara Bianca Salduo, First Lieutenant sa Philippine Army at isang beauty queen and professional host. Para lagi kang updated sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow po kayo sa ating Facebook page. Ito po ay ang AFP Radio DWDD sa Facebook at naka-tune in po kayo sa ating radio station. That's 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na ang inyong kawal tuwing Sabado 8 p.m. Naka-simulcast po ito sa Ang Inyong Kawal. Ito po ay nasa Facebook at YouTube channels natin. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Isang magandang umaga po mga kamanggagawa. Ngayon po ay unang Martes ng taon. At syempre, no, Happy New Year po sa lahat ng ating tagapakinig. Pero sama-sama pa rin po tayo sa programang hatid sa inyo ng Department of Labor and Employment. Ito po ang DOLE sa AFP Radio. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Carla Malabat. At syempre, kasama ko pa rin ang aking partner. Yes, patuloy na makakasama niyo si King Moderas naman po at namin ang isa na naman po oras ng talakayan ng mga napapanood at mga mahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at paghanap buhay dito sa atin. Ayan, pero syempre, unahin muna natin, no? Partner, batiin yung ating mga kamanggagawa. Good morning po sa lahat na nakatuto sa ating mga 4 kHz po yan. At syempre, mapapanood nyo rin po kami, mga kamanggagawa, sa aming live stream. Punta lang po kayo sa aming Facebook pages, the Department of Labor and Employment at AFP Radio, DWDD official Facebook page. Kaya huwag kalimutang i-like, mag-comment at i-share itong episode natin para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan, magandang umaga po sa ating mga kamanggagawa. Unang buwan ng taon, Sir Team, no?
sa ating mga listeners. Ayan, kamusta po ang inyong selebrasyon ng New Year? Sana po ay naging makabuluhan. At syempre gusto natin ligtas yung ating mga kamanggagawa ngayong New Year. Ayan. Ikaw ba, partner, kamusta ang iyong New Year celebration? Siyempre, partner, talaga inassure natin na maging masaya Yes. at makabuluhan yung naging pagdiriwang. Yeah, yung pagsalubong natin sa bagong taon. Oo, at syempre, hindi natin hinayaang magkasakit tayo Oo. para prepare tayo at productive ngayong taon. Yes, syempre ngayon nga tayo ay magbabalik trabaho na. Yes, kaya nga wish natin ay mas maging produktibo at kapaki-pakinabang na trabaho at oportunidad para sa lahat, partner. Yes, tama yan, partner. At syempre, tayo naman din sa Department of Labor and Employment, ganun din, tuloy-tuloy pa din yung ating pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kamanggagawa at namumuhunan. At ngayong umaga nga, partner, yung ating ifo-focus o yung bibigyang diin ay yung ating mas pinaigting na programa ng DOLE, yung Labor Inspection Program. Dahil mas pinaigting natin yan nung nagdaang holiday season. Siyempre gusto natin maging safe yung ating mga kamanggagawa at namumuhunan. Yes, partner. Ang mga detalye nga patungkol sa isinagawang labor inspection nung nakaraang taon, Yes. malalaman natin yan maya-maya lamang mula mismo sa ating Bureau of Working Conditions Director, Attorney Alvin B. Corrada. Bago yan, good news muna tayo. Good news tayo mula dito sa Central. Mga programa para sa mga kabataan at pagsasagawa ng job fairs tinutukan ng DOLE sa taong 2025. Pinalalakas ng Department of Labor and Employment ang suporta para sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng mas matibay na employment facilitation, mga programang nakatuon sa kabataan at mas pinatatag na industry partnerships. Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho at magsagawa ng buwan ng job fairs, nakapagsagawa ang DOLE ng 2,176 job fairs sa buong bansa na dinaluhan naman ng 529,158 job seekers kung saan higit 74,000 ang agad na natanggap sa trabaho. Yan yung mga HOTS natin. Yes. At base yan sa November 2025 Accomplishment Report ng DOLE. Bukod sa job fair, mahigit 151,000 na benepisyaryo ng Special Program for Employment of Students o SPED ang nakatanggap ng sahod na umabot sa 686 million pesos habang 76,491 beneficiaries naman ng Government Internship Program ang nakatanggap ng stipends na higit 2.66 bilyong piso. Dagdag pa rito, 4,873 na benepisyaryo ang nakinabang sa Job Start Philippines Program na nagbigay ng tulong sa mahigit 101 million pesos. Ayon sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority para sa October 2025, tumaas ang employment rate ng bansa kumpara sa panahon ng pandemya. Umabot sa 96.2% ang employment rate noong September 2025 na mas mataas kaysa 94.9% noong 2019. Samantala, bumaba naman sa 3.8% ang unemployment rate mula sa 5.1% noong pandemya. Malaki ang papel ng Public Employment Service Office o PESO sa pagpapatupad ng youth employability programs, job fairs at job placement services sa tulong ng pribadong sektor. Patuloy ding pinatitibay ng DOLE ang pakikipag-ugnayan sa pampubliko at pribadong sektor, lokal man o international. Batay sa pinakahuling datos, mahigit 2.2 milyong job seekers ang nai-refer sa iba't ibang peso para sa job placement. Sa pagpapatuloy ng mga programang ito,
nananatiling nakatuon ang DOLE sa pagtataguyod ng isang competitive na labor market tungo sa bagong Pilipinas. Good news naman tayo mula sa Central Visayas, mahigit 1,000 benepisyaryo sa Mandaue City nakatanggap ng sahod mula sa programang Tupad. Noong ika-17 ng Disyembre 2025, matagumpay na natanggap ng 1,687 na benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay sa Mandaue City ang kanilang sahod sa OPAO GIN matapos ang 10 araw na makabuluhang trabaho sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tubag sa kalamidad o tutok program ng DOLE Region 7 Tri-City Field Office. Sa pamamagitan ng paglilinis at pangangalaga sa kapaligiran, nakatulong ang mga benepisyaryo na maibalik ang kaayusan at kalinisan sa kanilang barangay. Ito ay matapos ang pananalasa ng bagyo habang kumikita upang masuportahan ang kanilang pamilya. Kabilang sa mga barangay na nakinabang ay ang Tabok, Umapad, Magikay, Kasuntingan, Kanduman, Tingub, Upaw, Alang-alang, Paknaan at iba pang mga barangay sa Mandaue City. Nagkaroon din ang Region 7 ng 200.69% tupad accomplishment rate. Wow! Sa buong bansa, ayon sa kanilang November 30 data na naganap na regional tally na nakapagbigay ng tulong sa umabot ng 125,440 na benepisyaryo. Patuloy na ipinapakita ng DOLE Region 7 ang malasakit sa mga manggagawa sa pamamagitan ng tupad na nagbibigay ng agarang tulong sa mga nangangailangan. Good news na tayo mula sa Caraga Region. DOLE nagpaabot ng livelihood assistance sa mga magulang ng child laborers sa Caraga. Nagbigay ang Department of Labor and Employment Davao Oriental Field Office, hindi pala to Caraga, Davao. ng hog raising livelihood assistance na nagkakahalaga ng 2 million pesos para sa 140 na magulang ng child laborers sa munisipalidad ng Caraga noong December 19, 2025. Layunin ng programang pangkabuhayan na matulungan ang mga pamilya na madagdagan ang kanilang kita at maiwasan ang pagtatrabaho ng kanilang mga anak. Bawat magulang na benepisyaryo ay tumanggap ng 2 biig at starter feeds bilang panimulang kabuhayan na magsisilbing pinagkukunan ng kita para sa mga pamilyang itinuturing na vulnerable sa child labor. Ayon kay Provincial Director Rodolfo T. Castro Jr., maraming bata sa Caraga ang napipilitang magtrabaho dahil sa hindi matatag na kita ng pamilya, lalo na sa mga coastal at agricultural communities. Ibinahagi rin niya na ang layunin ng DOLE ay mapanatili ang mga bata sa paaralan habang ang mga magulang ay kumikita ng matatag at pangmatagalang kita sa loob ng kanilang komunidad. Ang proyektong hog raising na ito ay bahagi ng Child Labor Prevention and Elimination Programs ng DOLE na nakatuon sa pagbibigay ng kabuhayan sa mga magulang habang pinangangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga bata. Sa pamamagitan ng simpleng tulong na may pangmatagalang epekto na ipapakita ng DOLE ang patuloy na malasakit sa mga pamilyang Pilipino at ang layunin nitong sukuin ang child labor sa bansa. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Bureau of Working Conditions Director Attorney Alvin B. Corrada pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Oras po natin, 20 minutong makalipas ang alas 11 ng umaga. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede ring pang love life mo.
Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. The Bureau of Working Conditions is mandated to focus on performing policy and program development and performing advisory functions for the Department in the administration and enforcement of laws relating to labor standards. Specifically, the BWC develops and prescribes labor standards and policies, programs, and devices relative to its administration and enforcement. It also exercises technical and functional supervision over the DOLA regional offices as they conduct administration and enforcement activities in their respective regions. The Bureau also conducts research in aid of safety standards, policy programs, measures and device development on labor standards. And lastly, the Bureau provides knowledge and information services on labor standards data, programs, and enforcement activities. There are 5 flagship programs of the Bureau, namely Labor Inspection, Technical and Advisory Visit, Policy and Program Development, Monitoring of Programs such as Construction Safety and Health Program, Technical Safety Inspection. And the last flagship program is the Case Management. The Labor Inspection Program ensures that private sector establishments employing workers comply with the general labor standards, occupational safety and health standards, and other social legislations intended to safeguard the rights of workers with just and humane conditions at work. This is in line with the visitorial and enforcement power of the Secretary of Labor and Employment under Articles 128 and 129 of the Labor Code of the Philippines, and it is the flagship program of the BWC for ensuring the continuity and sustainability of compliance in all workplaces. Small, medium, and large establishments under the sector's hazardous work, employing children, construction projects, Philippine registered ships in domestic shipping, fishing vessels, contracting or subcontracting arrangements, subject of center referral, anonymous complaint, and request for inspection, and other establishments as may be determined by the Secretary of Labor and Employment are all covered in the Labor Inspection Program. The Technical and Advisory Visit, or the TAV program, aims to build the capacity of community-based micro-establishments towards sustainable compliance with labor standards. It seeks to facilitate easier access to government programs and services instrumental to addressing their compliance gaps, as well as to provide livelihood assistance and productivity training to further capacitate micro-establishments in improving their business operations. There are various training models offered in TAB, namely General Labor Standards, Occupational Safety and Health Standards, Child and Family Welfare, Productivity Toolbox, and Visit Checklist and Action Plan. The Technical Safety Inspection is an inspection for the purpose of safety determination of boilers, pressure vessels, internal combustion engines, electrical installations, elevators, hoisting equipments, and other mechanical equipments.
The Bureau is also responsible for the development of policies and programs. The Bureau takes the lead in the formulation and assurance of timely and relevant policies, guidelines, and advisories relating to general labor standards, occupational safety and health standards, and other social legislations that promote the rights at work, improve working conditions, and guide employers and workers in the private sector. There are other various programs that are handled by the Bureau of Working Conditions, Construction Safety and Health Program, review and evaluation of technical plans, processing of certificate of appearance of PMEs and PEEs, work alert reporting, processing of certificate of no pending case, disposition of labor standard appealed cases, general labor standards and occupational safety and health queries and requests for inspection-related data, medical services or assistance to DOLE personnel. And the BWC is also a member of various committees like NCACL, IACAT, LI Capacity Building Committee, Safety and Health Committee, Mental Health Program, and many more. The Bureau envisions well-guided employers and workers committed to a safe, healthful, and productive work environment, adaptive to industry trends and developments, and equitably enjoying the gains of joint endeavors. Nagbabalik po tayo sa ating programa, Dole sa AFP Radio. Ayan, partner, pag-usapan naman natin yung ating mas pinaigting na labor inspection program no, ng Dole, lalo na nga dahil nitong nagdaang holiday season, mas lalo natin yung pinalakas dahil gusto natin yung ating pagdiriwang ay mag-focus no, sa ating sa kasiyahan, sa ating mga pamilya. Kaya dapat safe yung ating mga kamanggagawa at namumuno. Yes, tama ka dyan, partner. At para bigyan tayo ng detalye ng implementasyon ng Labor Inspection Program sa nagdaang taon, muli po nating makakasama via Zoom si DOLE Bureau of Working Conditions Director, Attorney Alvin B. Curada. Good morning po, Director Alvin. Magandang umaga at Happy New Year po sa inyo. Good afternoon, Carla and Tim, and Happy New Year din sa inyong lahat and sa mga kasama natin sa Department of Labor Employment, sa mga viewers natin sa Facebook account ng Department of Labor and Employment. Yes. Pero bago tayo mag-umpisa, Sir Tim, gusto ko lang magpasalamat kay Director Alvin dahil kung maaalala ng ating mga taga-subaybay, si Director Alvin din ang nag-close ng ating 2025 doon sa ating usapan sa 13th month pay. At ngayon nga, bilang opening sa ating 2026, nandito pa rin si Director Alvin. Kaya very thankful po kami sa inyo, Director, sa inyong suporta po. Yes, at para nga umpisahan yung ating discussion, marapat na bigyan natin ng focus yung nagdaang labor inspection na activity ng Department of Labor and Employment. Director Alvin, pakibahagi naman po sa ating mga viewers and listeners kung ano po ba yung kahalagahan ng pagsasagawa natin ng labor inspection at marami sa mga natatanggap nating tanong, paano po ba natin tinutukoy yung mga binibisitang establishmento po ng ating mga labor inspectors, Dear Al? Salamat Tim and Carla uli, and again, you're always welcome. Ang Bureau of Working Conditions ay kami ay very happy na na-accommodate namin kami ninyo, and for us also to be able to ibahagi yung mga nangyayari sa ating labor inspection program. Ang labor inspection ay isa sa mga pinakaunang programa ng Department of Labor Employment. Ito ay nung binalangkas ang labor code, ang labor inspection ay nandoon na 1974, 1972. Nandiyan na ang labor inspection program. Isa ito sa mga pinakamatandang programa ng Department of Labor Employment. Pinaka-importante din ang ating labor inspection program kasi ito lang ang mekanismo ng gobyerno ng ating pamahalaan para masigurado na nakakatanggap yung ating mga manggagawa ng tamang pasahod, benepisyo, at sila ay ligtas at ang kanilang mga karapatan ay being upheld, respected ng ating mga
employers. Kung natatandaan mo, Tim and Carla, noong November 5, naging effective sa ating bansa ang ILO Labor Convention 81, yung Labor Inspection Convention. And bilang member ng ILO, tayo ngayon ay may obligation na tiyakin na epektibo, efficient ang implementation ng labor inspection at hindi lang dapat nakasulat. Sinasabi ng ILO Labor Convention 81, dapat ramdam ang ating inspection program, ramdam ng mga manggagawa, ramdam din ng ating mga employer. Ayun. So, maganda yung sinabi ni Director Alvin. Lalo, sir, nabanggit niyo po no, na naging epektibo na po dito sa ating bansa yung ILO Convention 81. Yun pong Labor Inspection Convention ng International Labor Organization. At itong pagpapaigting natin ng ating inspection program ay naka-align doon sa ating pagtalima doon sa convention. Oo. Kumbaga nasa international standard Yes, ating oo. pagpapatupad ng labor inspection. Ayun. Dear Alvin, pagdating naman po sa proseso o pamamaraan po na ginagamit ng kagawaran pagdating po sa labor inspection, ano-ano po ba yung ginagamit natin na pamamaraan sa pagsasagawa ng labor inspection program po ng DOT? Yes, meron tayong tatlong approaches, Carla, sa pagsasagawa ng labor inspection program. Meron tayo yung routine inspection. Ito yung nakaprogramang inspection ng ating Department of Labor Employment. And yung mga inspectionable natin ng mga establishment, meaning sino ba ang mapupuntahan ng ating mga labor inspection. Meron din tayong proseso at sistema. Una, since 2022, nag-i-implement tayo ng Strategic Compliance Program. Nakapaloob sa Strategic Compliance Program yung pag-prioritize ng mga establishments, industries, kung saan mataas ang risks na ma-harm, mamatay yung ating mga manggagawa. So ito ay nakapaloob sa ating department order at ito ay nakapaloob din sa Strategic Compliance Program ng ating mga regional offices. So nakuna dito yung construction, mining, manufacturing, fishing, and maritime sectors dahil sa pag-aaral natin, maraming mga aksidente dito. And then sa pagtingin din kung sino ang priority sa pagbisita, tinitingnan din natin anong mga sektor, saan mga probinsya, saan mga region ang maraming reklamo. Sa SENA man yan, sa call center man yan, o yan nag-i-email sa atin. And higit sa lahat, tinitingnan din natin ano ang nakapaloob sa mga pag-aaral, sa mga discussion ng ating industry tripartite councils. Meron ba silang mga nakitang mga sector na peculiar sa mga region na kung saan mataas ang non-compliance. So yun yung nakapaloob sa ating routine inspection. Routine yun, may sistema tayo in prioritizing ano ang mauuna sa ating mga pupuntahang establishment. The other approach na ginagawa natin, Carla, ay yung complaint inspection. Minsan pumupunta sa atin yung ating mga kamanggagawa na nagre-request sila na katulad ngayong 13-month maraming lumapit sa atin, at least tatlong sector. Construction, yung wholesale and retail trade, saka yung mga under sa subcontracting, contracting arrangement, sila ay lumapit sa atin at nanghingi sila ng tulong, baka mabisita, makausap yung kanilang mga employer, industry, para maging compliant sa 13-month pay requirement. And yung huling approach na ayaw sana namin isagawa, Carla and team, ay yung occupational safety and health investigation. Ito ay ginagawa natin tuwing may aksidente. At kung nandiyan pa yung imminent danger at nagrekomenda tayo ng mga control points, control measures, administrative man yan, engineering controls, para mawala yung imminent danger at hindi na maaksidente, mapahamak yung ibang mga manggagawa. So yun yung basically 3 approaches that we do in implementing the labor inspection program. Ayun. So meron tayong routinary, yun yung na may prioritization, syempre kung ano yung Mas mataas yung risk. mas mataas May yung low risk. medium, tsaka high. And then meron tayo na based on the complaint. Ayan. Yung At request syempre, na mabisita yung kumpanya. O marami tayong ganyan, Director, no? Yung mga nagre-request na mabisita yung kanilang mga kumpanya.
mas matulungan natin ng DOLE na maging compliant sila kung ano man yung nakikita na doon sa reklamo ng ating manggagawa. At syempre yung investigation kapag nagkaroon ng aksidente at ayaw naman natin na mangyari yun. Ayun. For this year, dun sa nakaraang taon naman, Dear Alvin, gaano po ba karami yung mga private establishments sa bansa yung ating na-inspeksyon at ilan din po ba sa ngayong taon yung target nating mabisita, Dear Alvin? Ngayong taon, Tim, ang ating target ay 200,000 establishments. So ito ay karamihan dito ay micro-establishments kung saan natin yung pagbibigyan natin ng technical and advisory visit. Sa ating programming, ang number of establishments sa buong bansa ay 1.08 million. So yan yung total natin na establishment. Of that number, around 99% ang small, medium, and large enterprise, micro, small, medium enterprises. Kaya ang atin namang responde dito ay bigyan sila ng technical and advisory services. So ang ginawa natin since 2023 ay pinograma natin hanggang 2028 na mabisita itong 1.080 million enterprises. Sa 5-year period na yan, pinakamataas yung target natin ngayon na 200,000 establishments to be covered. Nung nakaraang taon, ang ating technical advisory visit ay nabigyan natin ang around 164,626 micro-enterprises ng technical assistance at nakapag-inspeksyon naman tayo ng around 32,379 small, medium, and large enterprises. So sa pangkalahatan natin na 5-year program, yung 1.08 million from 2023 to 2024, umabot na tayo, Tim and Carla, ng pag-provide ng technical advisory services sa around 450 enterprises or around 50% of our target from 2023 to 2028. And then yung labor inspection naman tayo, nakapag-inspect tayo from 2023 to 2025 ng around 93,000 or around 57% ng ating target from 23 to 2028. So malaking trabaho pa, Team, para maabot natin yung ating nakaprograma sa labor employment plan na mabisita yung ating mga establishment, around 1.08 million of them. So nasa 1.08 million kasi yung para sa ating mga kamagagawa, yung total na yung parang ating universe sa labor inspection. And we're almost, tama po ba, Dear Alfie? Almost half na po tayo. Almost tayo, lampas tayo ng kalahati. Lampas na. Pero yung micro-establishment sa dami nila, yes, 50% na abot na natin sila. At tuloy-tuloy programa yan. Sana tuloy-tuloy din yung cooperation ng ating mga employer, tuloy-tuloy pag-strengthen ng Industry Tripartite Council. Kasi sa experience natin, Carla and Tim, kung talagang DOLE lang ito at bisita lang tayo lang ng DOLE, mahihirapan tayo. Kailangan natin yung proactive na tulong ng natin. Na huwag nang hintayin na yung mga inspection ay pumunta, but mag-comply na, makipag-usap sa Department of Labor Employment. And sa tingin naman namin, ang ating business environment ay very dynamic and nakikita natin na marami din silang nai-encounter na problema. Pero sinasabi nga ni Sec Benny na huwag kayong mag-alala kasi kung ano mang problema natin, manggagawa ka man or employer, bukas ang department to facilitate that dialogue to enable both parties to comply with the standards under appropriate laws, the labor code, and other relevant laws, rules, and regulations. Ayun po. Dear Alvin, pagdating naman po sa compliance rate, kamusta po ba yung compliance ng ating mga establishmento pagdating po sa general labor standards, pati po sa occupational safety and health, Director? Yeah, malaki na ang tinalon, Carla, ng compliance rate natin. Ano ba noong 2022, 20
2018, 2019, nag-umpisa tayo ng halos around 70% compliance rate. So sa dami ng mga innovation natin na ginawa sa ating labor inspection program, coordination with the local government units, and other interventions, umabot yung compliance rate natin, yung ating final compliance rate for general labor standards this year ay umabot sa 94.52%. And kami ay natutuwa sa ating OSH compliance rate namin kasi ito perennially, ito yung mababa talaga, Carla. At this year, at sa tulong ng ating mga employer, ng ating mga partner government agencies, we're able to reach around 90.06% final compliance rate for occupational safety and health standards. Ayan, yung mga datos na yan po, no, Dear Alvin, certain, nangangahulugan lang yan na mas marami po, talagang dumadami na yung mga establishmento na nakakasunod po sa ating mga labor standards, yung katulad ng pagbibigay ng tamang benefits, ng 13th month pay, nung nakaraang Christmas season, and then yung sa OSH naman, ibig sabihin yan, kumukonti po, no, yung mga aksidente na nangyayari sa ating mga establishments. Kaya magandang balita, yun, no? Yes, and Ang laki talagang ng tinanong. dun sa ibinahagi ni Dear Alvin partner, makita natin on track Yes. pag-achieve natin sa target natin, lalo na yung sa from 2023 hanggang 2028 natin plan. At mula naman po, Director, sa mga na-inspection nating mga establishment noong 2025, syempre gusto rin nating malaman ano po ba yung mga pangunahing violation o saang mga aspeto po ng batas na paggawa. Nahihirapan po yung ating mga namumuhunan na makasunod. Base sa ating data, Tim and Carla, hirap din yung ating, nagkaroon tayo ng challenges ng pagbabayad. Yung ating mga employers nagkaroon ng challenge sa pagbabayad ng tamang minimum wage. Ito yung isa sa mga mataas yung non-compliance rate. Siguro ito din dahil may mga minimum wage order, hindi agad sila nakapag-adjust ng kanilang compliance rate. So pero pag binisita naman sila ng ating mga labor inspectors at in-inform sila na mababa yung kanilang sinusundan na minimum wage at meron ng wage order, sila naman ay nagbabayad. Pero kasama din dito sa ating mga common violations sa general labor standards, yung wala pa rin proteksyon yung ating mga manggagawa sa social security agencies natin. Yung enrollment, pagbabayad ng contribution sa SSS, Pag-ibig and PhilHealth, yan pa rin ay isa sa mga mataas natin na non-compliance rate. So sana naman mababa naman yung monthly remittance natin, nagkaroon na ng caravan itong mga social security agencies. Dapat unahin natin na ma-enroll at bayaran ng contribution yung ating mga manggagawa. Kasi pag nagkaroon ng aksidente, mahirap naman na wala silang mapuntahan, wala silang makukuha sa SSS, at pag sila ay nangailangan ng loan, kung anumang klaseng loan yan, at least meron silang mapuntahan. Kasi yan naman ang the very purpose ng establishment ng SSS and other social security agencies natin. Protection din po talaga siya para sa ating mga manggagawa. At Dear Alvin, pagdating po dun sa mga nabanggit niyo po ng mga paglabag, paano naman po ba yun inaaksyonan o ano po ba yung mga intervention na ipinapaabot po ng DOLE para tulungan po yung ating mga namumuhunan din, syempre, para makasunod po sila o maiayos po yung kanilang mga paglabag po sa ating labor standards? Yeah, ngayong taon, and di pala ngayong taon, but since last year and 2022, tayo talaga ay ginaguide natin ng ating mga labor inspectors, ginaguide ng ating mga regional directors na pagbisita natin, while we note itong mga violations, kinukompute natin magkano ang kulang, sino yung mga dapat mga manggagawa na tatanggap ng mga tamang wage and wage-related benefits. With the ratification, with our concurrence and effectivity ng ILO Convention 81 sa ating bansa,
we are reiterating sa ating mga labor inspectors na tulungan yung mga employers. Baka naman hindi nila alam na sila pala ay covered ng holiday pay. Baka akala nila exempted sila dahil iba ang kanilang contractual arrangement. Baka akalain nila hindi sila covered ng 13th month pay dahil sila ay hindi regular na mga empleyado. Mga ganun ba, Carla? Mga simpleng advice sa ating mga employers. Kasi minsan, ang understanding pa rin ng ating mga employer kahit marami tayong mga webinar na kinakandak, ang regular empleyado lang ang dapat makatanggap ng wage and wage-related benefits under the labor code. Pag nag-inspect tayo, ang feedback din natin ako nakukuha, karamihan sa mga hindi nakatanggap ng wage and wage-related benefits ay yung mga non-regular workers na wala namang discrimination yung ating batas. Basta may employer-employee relationship, covered sila ng labor code, ay dapat makatanggap sila ng wage and wage-related benefits na nakapaloob sa labor code din natin. Kaya ayun ang ating pangunahing tulong sa ating mga employers. Binibigyan natin sila ng assistance. And then recently, Carla, marami tayong mga innovation within the Bureau of Working Conditions, within the Department of Labor Employment. Pinadali na natin yung pagsasubmit ng kanilang mga reports. Hindi na sila aalis sa kanilang mga establishment kasi online na ang submission. And then kung may mga problema sila, may mga hotline din tayo, yung hotline 1249. But kung ang problema naman ay submission ng mga report, may built-in hotline din yung ating mga online system. And last year, December, nag-launch tayo, Carla, ng online Construction Safety and Health Program portal. May mga nakita tayo mga problema and we are finalizing it. But this year, magkakaroon na rin tayo ng national submission ng Construction Safety and Health Program. So ito yung mga effort on digitalization ng Department of Labor Employment para mapadali din yung paglapit ng ating mga employer at para mapadali din yung pag-respond natin sa complaint ng ating mga manggagawa. Gusto ko lang, Dear Alvin, bigyang din yung kung sinabi nyo na minsan po talaga ang kailangan talaga ng ating mga namumuhunan at mga kamanggagawa na rin ay yung guidance kasi minsan hindi sila familiar pa dun sa rule or dun sa dun sa mga advisories na pinapalabas po ng DOLE na dapat pala ito ay kasama pa din sa binibigyan ng minimum wage. Kaya very important din po na ang ating mga kamanggagawa at namumuhunan dapat naka-follow. Yes. Naka-follow po kayo sa ating mga Facebook pages at websites. Ayan, meron din po yung BWC niyan, yung kanina nga nabanggit ni Dear Alvin, yung mga iba't ibang webinars ng Bureau of Working Conditions. Libre yang mapapanood sa kanilang Facebook page. Yes, idagdag ko lang, partner Carla, no, na kadalasan ang nagiging reference ng ating mga namumuhunan is yung kanilang sariling pangunawa doon sa mga batas paggawa natin. Kaya magandang malaman din na tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng guidance para mas maging aware sila na ito pala yung dapat namin ginagawa. Yes, so andyan ang ating pwedeng tumawag sa BWC, nandyan yung online hotline na online portal natin, ang hotline. Ayan, so pwede po kayong manghingi ng tulong sa DOLE. Yes. At isa pa po no sa mga isyong kinakaharap naman natin dito sa DOLE, lalo na po sa pagsasagawa ng labor inspection is yung kakaunting bilang po ng ating labor inspectors kumpara po doon sa higit 1 milyong establishments na kailangang bisitahin. Paano po ba ito, Dear Alvin, tinutugunan ng BWC upang masiguro po na ay inspection natin lahat ng mga lugar paggawa sa bansa? Direct. Yeah, tama ka, Tim. Yan talaga yung isa sa mga administrative and one of the major constraints ng ating labor inspection program. Ang isa pa, mababa din yung budget na natatanggap natin sa ating Department of Budget and Management. Lahat naman tayo, ganun talaga. But sinasabi nga ni Sec Ben, huwag tayo magreklamo. Gumawa tayo ng paraan para matugunan yung pangangailangan ng ating mga constituents, ng ating mga stakeholders. Kaya part ng Strategic Compliance Program Team ay nakipag-partner tayo sa International Labor Organization para magbigay ng capacity building sa ating mga labor inspectors.
nakipag-partner tayo. Ngayon, meron kaming partnership with isang agency ng Canada para mabigyan tayo ng also ng i-enhance yung capacity ng ating labor inspection program. Within among the different government agencies, meron din tayong mga memorandum of agreement with DPWH, BIFAR, Marina, para pag sila ay nagsasagawa ng kanilang inspection pursuant to their mandate at may nakita silang labor violation, itip sa atin. Naman tayo ay maka-action. Hindi man natin sila napuntahan dahil may prioritization tayong sinusundan, pero pag nahagip nila sa kanilang regulatory function nila, i-inform naman tayo, then we can respond and accommodate a visit para ma-verify yung kanilang mga complaint. Ngayon, ang ating programa for 2026, magkakaroon kami ng isang monitoring and evaluation meeting with the TSSD and regional offices para pag-usapan uli ano yung prioritization, how we can respond sa complaints, and paano pa further i-tighten yung linkage with local government units and other government agencies sa sarili nilang mga region and mga probinsya. Ayun. So pagdating talaga sa pagpapaigting o pagpapalakas ng ating labor inspection, napaka-importante po, no, Dear Alvin, yung bahagi po ng ating mga development partners, mga partners din po natin sa national government. Ayan, dapat kasi talaga whole of society ata to, whole of society approach na tong ginagawa natin sa labor inspection program. Ayan. Dear Alvin, kung meron po bang nais na mag-report o may mga katanungan po yung ating mga kamanggagawa patungkol po dun sa kanilang mga yung mga usual natin po na natatanggap na reklamo, yan pong mga hindi nabayarang 13th month, ayan. Paano at saan po ba sila maaaring makipag-ugnay? Mabilis nilang ma-access Tim and Carla yung hotline 1349. Ang gagawin naman ng ating hotline 1349, basta ibigay niyo po yung kumpletong pangalan ng establishment, and dapat po naman detalyado yung address. Yeah. Kasi ating Tim and Carla na hindi kami nabigyan ng 13th month pay ng isang mall sa Manila. So ilang mall ang ating titing? Hindi kami nabigyan ng tamang pasahod sa isang pawn shop sa Sampaloc. So saan natin hahanapin? So kami din ay nakikiusap, detalyado yung ibibigay natin. Hindi naman kailangan i-divulge yung pangalan, pwede namang pwedeng anonymous. Yeah, but we appreciate yung tamang pangalan ng establishment, tingnan sa mga permit, at yung tamang address. And kung gusto niyong immediate agad yung action, pumunta po kayo sa offices ng Department of Employment. Dito sa NCR, marami tayong mga offices, nakalamp yung ibang cities, but sa ibang regions natin, bawat probinsya may opisina ng Department of Labor Employment. Bukas ito from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. Basta kompletong detalye ang ibigay niyo po sa amin. Para hindi tayo mahirapang maghanap, Huwag yung general. Baka sinabing isang bayan lang. Mahirap po kasi maraming mga establishment sa mga bayan-bayan na. Yes. Kaya ilagay niyo na rin po yung pangalan mismo ng establishment. At contact number na rin, syempre. At this point, Dear Alvin, kunin na lang po namin ang inyong mensahe para sa ating mga kamanggagawa at namumuhunan. At syempre, ano po ba yung maaari nilang asahan mula sa atin, Dear Alvin? Yes, gusto ko lang iulitin yung palaging sinasabi ni Sec Benny sa atin na ang karapatan ng mga manggagawa, karapatan ng pagtanggap ng tamang benepisyo, wage and wage-related benefits, ay hindi lang yan labor rights. Ito din ay parte ng human rights ng ating mga manggagawa. So as part ng promotion ng responsible business conduct ng ating mga employer, integral or pinaka-importanting parte ng responsible business conduct, yung pagpapahalaga ng karapatan ng ating mga manggagawa. Sa mga manggagawa naman natin, kasi nakakatanggap din tayo ng mga reklamo na kahit anong advice ng ating mga safety officer ng pagsusuot ng
personal protective equipment. Marami din tayong mga natatanggap sa ating mga manggagawa na hindi sumusunod sa safety and health protocol. So dapat po tayo sumunod sa ating occupational safety and health program para makaiwas po tayo sa aksidente and pagkamatay po natin ay hindi mangyayari ngayong 2026. Sabi nga ni Sec Benny, na sa bagong Pilipinas daw, ang ating mga manggagawa ay nakakatanggap ng tamang pasahod at sila ay ligtas sa kanilang mga workplaces. Salamat, Tim and Carla, for accommodating the Bureau of Working Conditions. Hindi na po namin kayo patatagalin, Dear Alvin. Maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ginugol po dito sa ating program for today. At of course, maraming salamat din po sa buong team po ninyo and more power po sa inyo. Stay safe, Director Alvin. At narinig po ninyo mga kamanggagawa, si DOLE Bureau of Working Conditions Director, Attorney Alvin B. Curada. Ayan, mari po kayong makipag-ugnayan sa kanilang mga telephone lines. Ayan, sa BWC. Punta lang po kayo sa kanilang website, pwc.dole.gov.ph. At syempre, para po sa mga reklamo po, nandyan pa rin po yung ating 13 DOLE Hotline 1349, pati na rin po yung ating mga regional offices kung gusto nyo po na magreklamo tungkol mag-complain sa inyong mga establishments kung meron pong mga nakikitang paglabag, ganyan. At isa rin siguro, Sir Tim, na dapat malaman ng ating mga kamanggagawa na yung pupuntahan nila ay yung nakakasakop dapat doon sa kanilang pinagtatrabaho. So, kung nasaan po ang inyong workplace, kung ano po yung DOLE office na nandun, doon po kayo pupunta. Idagdag ko lang, partner, sa maaari nilang puntahan o maaari nilang kung saan maaari silang sumangguni is mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph o kaya mag-direct message sila sa ating Facebook page para sa mga anumang labor and employment concerns. Pero hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Opo, page po yan mga kamanggagawa, hindi po yan group. At syempre yung kanina na nire-remind sa atin ni Director Alvin, sana naman po kapag tayo po ay nag-send ng complaint or ng concern, kumpletong information o detalye po yung ating ilalagay para madali po nating mahanap yung inyo pong establishment, madali po natin silang makausap, mabisita. At syempre po, ilike nyo na rin po mga kamanggagawa yung ating Facebook page, Department of Labor and Employment -DOLE, at mag-follow na rin po sa aming mga social media accounts. Meron po kaming TikTok, Instagram, X, pati na rin YouTube. Para naman po lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. I-type nyo lang po at dolegov_ph. Ayan, nandyan po yan sa inyong mga screen. At syempre, kami rin po ay nasa Viber. Ayan, hanapin nyo lang po ang aming Viber community channel, #Serbisyong-DOLE. At isa na naman pong episode ng ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na episode, abangan kung anong programa ng DOLE ang pag-uusapan natin dito sa ating programa. Sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako po muli si Tim Ladera. Ako naman po, Carla Santiago Malabanan, tutok lang po ulit sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang po yan sa DOLE sa AFP Radio. Ang oras po natin, 11:59 a.m. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.